Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The 8 Show na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa 8 tao na naanyayahang lumahok sa isang palabas na kung saan bawat oras nila ay babayaran sila ng malaking halaga ng pera pero kailangan nilang ma-entertain ng husto ang mga manunood para lumaki ng lumaki ang premyo nila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Isang gabi sa Korea, may isang lalaking nagngangalang Bae Jenso na magwawakas ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Ginawa niya yon dahil baon siya sa malaking utang mula nang maging biktima siya ng pandaraya sa pamumuhunan. Ilang saglit lang bago magpakamatay, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing bibigyan siya ng malaking pera kapag sinunod niya ang kahilingan ng nagpadala. Mula doon ay sinundo siya ng isang mamahaling sasakyan. Nang makarating siya sa destinasyon, nakatanggap siya ng alok na lumahok sa isang laro na tinatawag na money game. Matapos basahin ang lahat ng mga patakaran, napagpasyahan niya na ang laro ay hindi mapanganib. Lalo siyang naging interesado dahil tambak ang premyong pera mula sa larong ito habang tumatagal siya. Isinasaalang-alang ang premyo, lumahok siya sa laro. Sinabihan siyang pumili ng numero bilang tanda ng kanyang pakikilahok. Pumasok siya sa isang malaking lugar na naglalaman ng isang 8 palapag na gusali. Gamit ang kanyang card, nakakuha siya ng kwarto sa 3 palapag na nagpapahiwatig na ang numero ng card ay kumakatawan sa palapag kung saan naroon ang mga kwarto ng manlalaro. Pinalitan niya ang kanyang damit ng isang uniforme na ginawa para sa laro at pagkatapos ay binasa ang rulebook ng laro na magagamit sa kanyang silid. Nalaman niya na ang mga manlalaro ay ipinagbabawal na lumabas sa kanilang mga silid sa curfew. Sa pamamagitan ng pagtingin sa scoreboard na naka-install sa kanyang silid, nalaman niyang ang participation prize na nakuha niya ay tumaas ng 10,000 ng isa bawat isang minuto. Sinimulan niyang isipin kung gaano karaming pera ang makukuha niya. Nang subukan niyang umorder ng mga pangangailangan gamit ang kanyang premyong pera, laking gulat niya nang makitang ang presyo ng mga bilihin ay 100 beses na mas mahal kaysa sa orihinal na presyo. Mula dito, napagpasyahan niya na ang laro ay nilikha upang subukan kung gaano kalayo ang maaaring makatipid ng mga kalahok. Sa huli, binili lang niya ang isang bote para sa pag-ihi at isang dyaryo para sa kanyang kama. Kinabukasan, sa wakas ay nakalabas na si Jenso sa kanyang silid at nakilala ang iba pang 7 manlalaro na nagmula sa iba't ibang palapag. Mula sa pagpapakilalang ito, alam niyang ang numero sa uniforme ng bawat kalahok ay sumisimbolo sa sahig na kanilang pinanggalingan. Pagkatapos nito, tinalakay ng lahat ng mga kalahok ang mga patakaran ng laro. Nag-eksperimento rin sila sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay sa labas ng silid upang malaman kung ang presyo ay kasing mahal ng pagbili nito sa loob ng silid. Mula sa eksperimentong ito, nalaman nila na ang presyo ng mga bagay na binili sa labas ng kwarto ay kapareho ng orihinal na presyo, ibig sabihin ay makakatipid sila ng malaking pera kung bibili sila ng mga item sa labas ng silid. Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, lumabas na ang pagbili ng mga item sa labas ng silid ay hindi gumamit ng premyong pera, ngunit sa halip ay ang oras na ginugol na nila sa laro. Natuklasan nila ito pagkatapos suriin ang oras ng laro na nabawasan pagkatapos gumawa ng ilang mga pagbili. Nalaman din nila na ang oras ng laro ay nabawasan ng proporsyonal sa presyo ng mga bilihin na kanilang binili, o sa madaling salita, mas mahal ang mga bilihin, mas maraming oras ang nabawasan. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, hindi rin alam ng mga kalahok kung ano ang mangyayari kapag naubos na ang oras ng laro, at para maiwasan ng mga bagay-bagay, napagkasundoan nilang bumili ng mga pangangailangan sa murang halaga. Ilang sandali pa, nagsimulang mag-isip ang mga manlalaro kung saan ang mga pagkain na dati nang ipinangako ay ibibigay ng walang bayad. Sa gitna ng kalituhan, biglang inamin ng 8th floor player na nakatanggap siya ng 12 portions ng pagkain at inumin na ipinadala sa pamamagitan ng isang espesyal na channel sa kanyang silid. Bukod dito, inihayag din niya na nilamon niya silang lahat. Ang kanyang pahayag ay agad na nagdulot ng kaguluhan dahil wala pang ibang kalahok na nakatanggap ng pagkain o inumin. Upang maiwasan ng mas malaking kaguluhan, handa ang 8th floor player na ibahagi ang pagkain at inumin sa susunod na paghahatid. Matapos malaman na ang mga pagkain at inumin ay ipinadala lamang sa pamamagitan ng silid sa 8 palapag. Ang ibang mga kalahok ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano magbahagi. Isinasaalang-alang na sila ay ipinagbabawal na maglabas ng mga bagay mula sa kani-kanilang mga silid at na sila ay at kung sila ay lumabag sa mga patakaran, ang kanilang malaki ang ibabawas ng premyong pera. Upang makahanap ng ideya, pumunta ang lahat upang tingnan ang silid ng manlalaro sa 8 palapag upang malaman kung ang channel ng paghahatid sa silid na iyon ay konektado sa channel ng paghahatid sa iba pang mga silid.
Pagdating pa lang nila ng backslash, laking gulat nila nang makita ang maluwag na silid na kaibahan sa iba pang mga silid sa mga palapag sa ibaba na mas makitid. Ang isang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ay agad na lumitaw nang malaman nila na ang mga manlalaro sa ikawalong palapag ay nakakuha din ng mas mataas na premyo kada minuto kaysa sa iba pang mga kalahok. Kaya't ang antas ng sahig ay sumasalamin sa premyo at ang kalidad ng silid, ngunit ang sistema ng laro tulad nito nangangahulugan na ang manlalaro sa ikawalong palapag ay ang isa na nakinabang ng higit at kabaligtaran ang isa mula sa pinakamababang antas ay higit na nagdusa. Noon bago lumahok ang manlalaro sa ikawalong palapag sa laro na bunyag na pinili niya ang kanyang numero ng random kaya't hindi niya inaasahan na makakakuha ng pinakamalaking premyo sa lahat ng mga manlalaro. Dahil sa kanyang maluho at matipid na pamumuhay mahilig siyang bumili ng mga mamahaling bagay sa kanyang silid at hindi natatakot na maubusan ng pera dahil napakataas ng kanyang premyo nang may hatid na ang pagkain para sa lahat ng mga manlalaro sa kanyang silid, casual niyang tinikman ang bawat isa. Kahon ng bigas at ginamit ang tubig mula sa 12 bote para maligo. Ang lahat ng mga manlalaro sa wakas ay inihayag ang kanilang premyong pera. Ang 7th floor player, na pinakamatalino, ay napagpasyahan na ang premyo mula sa itaas hanggang sa ibaba ay may pattern na hango sa isang mathematical formula. Pagkatapos nito, binisita ng mga manlalaro ang bawat silid upang suriin ang premyo na nakuha ng bawat silid. Mula sa pagbisitang ito, nalaman na ang sahod ng 8th floor player ay nagkakahalaga ng 340,000 won. Ang sahod ng player sa 7th floor ay 210,000 won. Ang sahod ng player sa 6th floor ay nagkakahalaga ng 130,000 won, ang sahod ng player sa 5th floor ay nagkakahalaga ng 80,000 won, ang sahod ng player sa 4th floor ay nagkakahalaga ng 50,000 won. Ang sahod ng player sa 3rd floor ay nagkakahalaga ng 30,000 won, ang sahod ng 2nd floor ay nagkakahalaga ng 20,000 won, at ang sahod ng player sa 1st floor ay nagkakahalaga ng 10,000 won. Nalaman din ng mga manlalaro na habang bumababa sila sa ibabang antas, ang silid ay naging mas makitid at ang kalidad ay bumaba rin. Matapos malaman ang pagkakaiba sa halaga ng sahod at kalidad ng silid, ang ilang mga manlalaro ay nagpahayag ng panghihinayang sa hindi pagpili ng card number 8. Ngunit sinabi ng manlalaro sa unang palapag na dapat silang magpasalamat dahil mayroon pa rin silang mas malaking premyong pera at isang mas mahusay na silid kaysa sa kanya, bagaman sa totoo lang, maswerte siyang nakakuha ng lowest level room dahil hindi na niya kailangang magpumigla sa pag-akyat sa hagdan. Pagkatapos noon, gumawa ng mga panuntunan ng manlalaro sa ikapitong palapag para sa pamamahagi ng pagkain upang lumikha ng patas para sa lahat ng manlalaro. Ayon sa panuntunang ito, ang bawat manlalaro ay maaari lamang kumuha ng isang bahagi ng pagkain, habang ang natitirang 4 na kahon ay maaari lamang ipamahagi sa mga manlalaro na nakaramdam ng gutom. Nakipag-chat ang 7th floor player kay Jinso, na siyang 3rd floor player. Sa kanyang matalas na kakayahan sa pagsusuri, napagpasyahan ng manlalaro ng ikapitong palapag na ang larong ito ay nangangailangan ng kooperasyon at pagkakaisa. Kaya naman gumawa siya ng mga alituntunin sa pamamahagi ng pagkain sa paraan para magkasundo at magkaisa ang mga manlalaro. Kinabukasan, nagkagulo ang manlalaro sa ikawalong palapag dahil bumili siya ng mga mamahaling gamit sa labas ng silid. Dahil dito, nabawasan ng husto ang oras ng laro at 15 minuto na lang ang natitira. Ang kanyang walang ingat na aksyon ay binahan ng mga negatibong komento. Pagkatapos ay isiniwalat ng mga manlalaro ng 8th floor na maaari nilang dagdagan ang oras ng laro sa pamamagitan ng pagtakbo sa hagdan, at kahit na ang iba ay hindi naniniwala sa una, sinunod pa rin nila ang payo na iyon lamang upang makita na ito ay tama pagkatapos ng lahat. Nalaman ng manlalaro ng 8th floor ang pamamaraang ito pagkatapos niyang maobserbahan ang pagtaas ng oras ng laro sa tuwing may umaakyat sa hagdan. Dahil humanap ng paraan para mapataas ang oras ng laro, ginasto ng lahat ng manlalaro na gamitin ang oras ng laro kaysa sa kanilang premyong pera para sa pagbili. Upang ang bagong diskarte na ito ay tumagal sa mahabang panahon, ang ikapitong palapag na manlalaro ay gumawa ng isang bagong patakaran sa pamamagitan ng paggawa ng pagtakbo sa itaas na isang pang-araw-araw na trabaho. Pagkatapos ay hinati niya ang 8 manlalaro sa 2 grupo, na ang bawat isa ay may schedule ng isang araw ng trabaho at isang araw ng pahinga, upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagiging patas. Ang manlalaro sa ikapitong palapag ay nagtakda rin ng panuntunan na ang grupo na nagtrabaho sa araw na iyon ay makakakuha ng 2 pagkain sa isang araw, habang ang grupo sa araw ng pahinga ay maaari lamang kumain ng 1 beses sa isang araw. Isang araw, nakaramdam si Jinso ng tamad dahil ang paulit-ulit na pagtakbo sa hagdan ay nakakapagod, ngunit sa huli, naibalik niya ang kanyang espiritu dahil sa simula, gusto niyang makakuha ng premyo mula sa larong ito upang mabayaran ang kanyang utang. Pagkatapos nito, ipinakita ng manlalaro sa unang palapag na hindi siya makatakbo sa hagdan dahil nahihirapan siyang maglakad.
Isang malakas na babae mula sa ikalawang palapag ang nagpasya na palitan siya dahil hindi niya matiis na makita siyang pinapagalitan ng manlalaro ng ika-6 na palapag. Nang makita ni Jinso na pagod na ang manlalaro sa ikalawang palapag sa paggawa ng dobleng trabaho, nagpasya siyang palitan siya bilang pag-aalala. Habang lumilipas ang panahon, nakonsensya ang first floor player dahil wala siyang magawa para makatulong sa kanyang grupo. Upang mapunan ang kanyang mga pagkukulang, pinayagan niya ang lahat ng mga manlalaro na gamitin ang kanyang silid bilang isang lugar upang itapon ang kanilang mga basura. Sa wakas ay natagpuan ng manlalaro sa unang palapag ang kanyang tungkulin bilang tagapaglinis ng kapaligiran. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang sitwasyon ay naging mas matatag dahil ang bawat kalahok ay natagpuan ang kani-kanilang mga tungkulin upang makagawa ng isang positibong kontribusyon. Hanggang sa isang araw, nalaman ng mga manlalaro na ang pagtaas ng oras ng laro ay lumiliit kahit na pinalaki nila ang intensity ng kanilang trabaho. Sa trabaho sa araw na iyon, ang manlalaro sa ika-4 na palapag ay nakaranas ng epilepsy dahil sa pagod sa trabaho. Ang manlalaro sa ika-5 palapag na dating health worker ay nagsabi sa lahat ng tungkol sa gamot na maaaring magtagumpay sa mga sintomas ng epilepsy. Ang impormasyong ito ay humantong sa isang malaking away dahil ang ilang mga manlalaro ay gustong bumili ng gamot na wala pang 30 minuto ang natitira sa laro. Habang ang ibang mga manlalaro ay nagbabawal sa pagbili na ito dahil sila ay nag-aalala na ang oras ay mauubos at magdulot ng hindi inaasahang panganib sa kanila. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakabili si Jinso ng gamot. Ngunit kakaiba, ang oras ng laro ay talagang tumaas ng malaki hanggang umabot sa 40 oras. Noon na pagtanto ng manlalaro sa ika-7 palapag na ang oras ng laro ay maaaring tumaas hindi dahil tumakbo sila sa hagdan, ngunit dahil nagbigay sila ng isang kapana-panabik na palabas sa harap ng mga kamera na naka-install sa bawat sulok ng lokasyon ng laro. Noong bago sumali sa laro ang 7th floor player, ipinakita siyang napaka-classy, na nagpapahiwatig ng posibilidad na siya ay isang taong may mataas na pinag-aralan. Natural lang na siya ay isang may sensinang tao at kinuha ang bawat desisyon ng may buong pagsasaalang-alang. Nang matapos ang laban at gumaling na sa epilepsy ang manlalaro sa ika-4 na palapag, napagtanto ng mga manlalaro na kailangan nilang gumawa ng isang palabas na nagbibigay aliw sa mga manunood upang makakuha ng karagdagang pera. Hindi nagtagal, nakilala ng 7th floor player si Jinso ng palihim para imbitahan siyang makipag-alyansa ng palihim dahil may nakita siyang espesyal kay Jinso. Pakiramdam ni Bogey ay wala siyang espesyal. Sa wakas ay tinanggap ni Jinso ang imbitasyon ng manlalaro sa ika-7 palapag dahil pakiramdam niya na ang pagtutulungan ay makakatulong sa kanya sa maraming paraan. Kinabukasan, nagtipon ng lahat ng mga manlalaro upang talakayin ang pagganap na kailangan nilang gawin upang madagdagan ang oras ng laro. Sa pagtatapos ng talakayang ito, napagkasundoan nilang magdaos ng talent show bilang nilalaman upang madagdagan ang oras ng laro. Long story short, nagsimula ang talent event na ito sa paglabas ng 7th floor player. Ipinakita niya ang kanyang talento sa Katanji tanging pagtugtog ng flaute kaya't naaliw ang mga manunood at nadagdagan ang oras ng laro ng higit sa 20 oras. Bago magsimula ang palabas ng susunod na manlalaro, inimbitahan ng 7th floor player ang lahat na pag-usapan ng susunod nilang gagawin. Ang lahat ng mga manlalaro ay sumang-ayon na laruin ang laro at iuwi ang kanilang premyong pera kapag naabot nila ang kani-kanilang target. Sa kanyang kakayahang kalkulahin ng kita at gastos, ang 4th floor player ay napagpasyahan na dapat silang mabuhay sa larong ito sa loob ng halos 2 buwan upang maabot ang kanilang mga target. Pagkatapos nito, ang karagdagang oras ng laro na nakuha mula sa pagganap ng 7th floor player ay ginamit upang bumili ng kagamitan para sa pagganap ng ibang manlalaro. Pagkatapos, nang magpatuloy ang mga talent show, ang mga manlalaro sa ika-2 at ika-6 na palapag ay nakipagkumpetensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mahusay na pisikal na lakas. Sa kompetisyong ito, napatunayan ng 2nd floor player na mas malakas siya kaysa sa 6th floor player. Pagkatapos ay ipinakita ng 5th floor player ang kanyang talento sa pagkanta ng pop songs, na sinundan ng 4th floor player na nagpakita ng kanyang talento sa pagkanta ng yodel songs. Nagpatuloy ang kaganapan hanggang sa wakas ay nakuha na ni Jinso ang kanyang turn, ngunit dahil wala siyang anumang talento, nagpasya siyang gumawa ng isang random na sayaw na ginawa siyang katawa-tawa. Pagkatapos noon, nagawang humanga ng 1st floor player ang lahat dahil magaling pala siya sa pantomime. Pagpasok ng 8th floor player's turn, ipinahiwatig niya na ang kanyang talento ay nakikipagtalik. Nang makita ang body language ng 6th floor player, pinakiusapan niya itong makipagtalik sa kanyang silid. Sa sandaling matapos ang immoral na sandali, nagtagumpay ang 8th floor player na makakuha ng pinakamaraming karagdagang oras ng laro, at ito ay 69 hours, kaya siya ang naging unang lugar sa talent show. Sa pag-abot ng oras ng laro sa humigit kumulang 155 na oras, tinalakay ng mga manlalaro ang susunod na nilalaman upang palawigin pa ang oras ng laro.
Kung tutuusin, napakahalaga ng oras para maisakatuparan ang kanilang misyon na mabuhay sa susunod na 2 buwan. Sa gitna ng talakayang ito, ang unang palapag na manlalaro ay nagreklamo tungkol sa amoy ng kanyang silid dahil ito ay isang lugar upang itapon ang mga basurang bag ng lahat ng mga manlalaro. Sa wakas ay hiniling niya na palitan ng lokasyon ng pagtatapon. Bilang isang paraan ng pag-aalala, sumang-ayon ang karamihan ng mga manlalaro na magsagawa ng boto upang matukoy kung aling silid ng manlalaro ang gagamitin bilang tambakan. Bago ang oras ng pagboto, sinubukan ng 4th floor player na impluwensyahan ng Jinso, ang 1st at 7th floor players, na piliin ang 8th floor players room bilang isang tambakan dahil siya ang may pinakamalaking lugar at pinakamataas na sweldo para kaya niyang tiisin ang mabigat na pasanin. Kasabay nito, nagawang kumbinsihin ng player sa 6th floor ang mga manlalaro sa 8th floor at ang mga manlalaro sa 2nd floor na piliin ang kwarto ni Jinso dahil kinaiinisan niya si Jinso mula nang gawin niya ang kanyang katawa-tawang sayaw sa talent show na itinuturing niyang insulto. Sa sining ng sayaw, sa wakas ay ginanap ang araw ng botohan. Si Jinso at ang 8th floor player ay may potensyal na mapili dahil pantay ang kanilang mga boto. Sa huli, masayang-masaya si Jinso dahil napili ang 8th floor player's room bilang tambakan. Kakaiba, kahit napili ang kwarto niya, nagpakita ng reaksyon ng 8th floor player na parang hindi siya nabibigatan. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ng mga manlalaro na kahit papaano ay tumaas ang oras ng laro sa pagboto matapos isipin ng mga manunood na sulit na panoorin ang kanilang pagboto. May isang mahalagang sandali na naganap bago ang pagboto. Isa pala sa mga player na pumili kay Jinso ay isang player sa 7th floor. At ginawa niya ang desisyong iyon pagkatapos maimpluwensyahan ng 6th floor player. Pagkatapos ay inilihim niya ito para mapanatili ang magandang relasyon nila ni Jinso. Sa kabilang banda, nagpa siya ang 2nd floor player na ipagkanulo ang 6th floor player sa pamamagitan ng hindi pagpili kay Jinso. Sa halip, palihim niyang sinunod ang desisyon ng 1st floor player na piliin ang 8th floor player dahil nakiramay siya sa kalagayan ng lalaki. Minsan sa ibang pagkakataon, ang manlalaro sa ika-8 palapag ay tumanggi sa kasunduan sa pamamagitan ng hindi pagtanggap sa mga resulta ng pagboto. Huminto siya sa pamamahagi ng mga pagkain at inumin na karaniwan niyang ibinibigay sa lahat. Noon bago sumali sa laro ang manlalaro sa ika-4 na palapag, nabunyag na siya ay isang mapaghangad na kalikasan. Minsang pumili siya ng number 8 card bago tuluyang nagpa siya na pumili ng card number 4. Hindi rin siya magaling magdesisyon. Bumalik sa pangunahing timeline, 7 manlalaro, kabilang si Jinso, ang nakararanas ng gutom at uhaw dahil wala silang pagkain o inumin na karaniwang ipinamamahagi ng manlalaro sa ika-8 palapag sa loob ng ilang araw. Unti-unti napagtanto ng lahat ng mga manlalaro na nagdurusa na nangyari ito dahil ang 8th floor player ay nagalit sa mga resulta ng pagboto. Ang sitwasyong ito ay pinalalapan ng ugali ng manlalaro sa ika-8 palapag na nagkulong sa kanyang silid at tumangging makipag-usap. Naisip ni Jinso na kung hindi siya makakaligtas sa larong ito, mawawala sa kanya ang kanyang tanging paraan upang mabayaran ang kanyang utang. Bukod dito, hindi niya hinayaan ang kanyang sarili at ang 6 na iba pang manlalaro na patuloy na makaranas ng krisis na nagbabanta sa kanilang buhay. Sa pag-iisip na iyon, sa wakas ay isinakripisyo ni Jinso ang kanyang sarili upang palitan ang kaluluwa ng 8th floor player upang magbago ang isip nito. Sa pakiramdam na may pananagutan sa galit ng mga manlalaro sa 8th floor, gusto rin ng 4th floor player na gawin ng parehong bagay. Sa wakas ay ipinarating ng 7th floor player ang kanilang wish sa 8th floor player bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay tinanggap ng manlalaro sa ika-8 palapag ang paghingi ng tawad kung ang iba pang 7 manlalaro ay handang bilhin ang kanyang mga damit gamit ang oras ng laro. Mula sa insidenteng ito, iginiit ng 7th floor player na dapat sumunod ang mga manlalaro sa kagustuhan ng 8th floor player para hindi na sila makaranas muli ng krisis. Pagkatapos noon, sinimulan ni Jinso na gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang tagapaglinis. Naiinis siya noong una dahil sa paglipas ng panahon ay hindi na niya nakayanan ang amoy ng kanyang silid. Ngunit dahil naalala niya ang kanyang utang, sa wakas ay nakayanan na niya ang sitwasyong ito ng may grasya. Minsan sa ibang pagkakataon, tinanggap ng 7 manlalaro ang ideya ng 8th floor player na may hawak na laro bilang nilalaman upang madagdagan ang oras ng laro. Sa larong ito, ang kalahok na kumuha ng bola na may letrang K ay malayang magbigay ng utos sa 2 kalahok na kumuha ng bola na may target na numero. Sa unang round ng laro, nakuha ng 5th floor player ang K-ball at inutusan ng 6th at 7th floor players na mag-hold ng hands. Tapos sa second round, turn na ng 4th floor player para maging hari, at inutusan niya ang 5th floor player na halikan ng 1st floor player. Pagpasok sa ikatlong round, sa wakas ay nakuha ng 8th floor player ang bola ng hari, dahil ang 2 naunang utos ay nagbigay lamang ng kaunting dagdag na oras sa paglalaro.
Siya ay nagpasya na magbigay ng isang medyo mapanganib na utos, lalo na ang paghaharap sa ikalawa at ika-6 na palapag ng mga manlalaro laban sa isa't isa sa kamay na labanan, nahihinto lamang kung ang isa sa kanila ay sumuko. Sa duel na ito, muntik nang talunin ng second floor player ang sixth floor player dahil kabisado nito ang martial arts. Ngunit sa sandaling nasugatan ng kamay ng manlalaro sa ikalawang palapag, agad na napabalikwas ng manlalaro sa ika-6 na palapag ang mga bagay hanggang sa wakas, nagawa niyang talunin ang kanyang mukha na itim at asul. Para sa kaligtasan ng manlalaro sa ikalawang palapag, sa wakas ay napilitang itigil ang laban kahit hindi pa siya sumusuko. Pagkatapos ng laban, ang oras ng laro ay nadagdagan ng 50 oras, ibig sabihin, ang mga manonood ay naaaliw sa tunggalian, upang wala ng mga biktima ng karahasan. Sa wakas ay sumang-ayon ng lahat ng kalahok sa ideya ng fourth floor player na magbibigay ng stun punishment sa mga kalahok na tumanggi sa utos ng hari. Ang parusa ay pinili ng fourth floor player dahil ayon sa kanya, ang stun gun na kanyang pinili ay hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Habang bumuti ang kalagayan ng mga manlalaro sa second floor, sa wakas ay ipinagpatuloy ang king game. Sa round na ito, ang 8th floor player ay muling naging hari. Inutusan niya si Jinso na hawakan ng pribadong bahagi ng 5th floor player. Hindi gustong tanggapin ang immoral na utos na iyon, sa wakas ay tumanggi si Jinso sa utos at piniling magpazap. Nang mazap na ang kanyang katawan ay agad siyang nawala ng malay at nabasa ang sarili. Pagkagising niya ay nakaramdam siya ng sobrang hiya. Upang maiwasan ang kaparehong pangyayari, nangako siyang isasagawa ang anumang utos kung ang kanyang numero ay pipiliin ng hari. Sa susunod na round, ang 4th floor player ang naging hari at inutusan ng 2nd at 6th floor players na hulaan ang imahe ng coin na kanyang ihahagis. Nagkamali ng hula ang isang manlalaro sa ikalawang palapag, kaya kinailangan niyang sundin ang mga utos ng manlalaro sa ika-4 na palapag upang ibigay ang parusa. Ang ikalawang palapag ay nakaranas din ng kaparehong nakakahiyang sitwasyon gaya ni Jinso, at dahil dito ay napagtanto ng iba pang mga manlalaro na ang stun device ay ginamit para mahimatay ang target habang binabasa ang kanilang mga sarili. Pagkatapos noon, sinabi ng manlalaro sa unang palapag kay Jinso na may manipulasyon sa mga resulta sa larong tossing ng barya. Lumalabas na ang may gawa ng panloloko ay ang 4th floor player na palihim na nag-ayos ng barya para matrap niya ang napili niyang player. Hindi nagtagal, sinabi rin ng manlalaro sa ika-7 palapag kay Jinso at sa iba pa na nagawa niyang mahuli ang manlalaro sa ika-4 na palapag habang inaayos niya ang mga bola ng draw, upang siya at ang manlalaro sa ika-8 palapag ay magkaroon ng mas mataas na pagkakataon na maging isang hari. Dahil sa pressure ng 7th floor player, nagpa siya ang 4th floor player na ihinto ang panloloko, dahil natatakot siyang malaman ng lahat ang kanyang ginagawa. Mula dito, ang larong king ay maaaring tumakbo ng patas ng walang anumang pagmamanipula. Sa susunod na round, ang unang palapag na manlalaro ay naging kami na ay nag-utos sa ika-7 at ika-8 palapag na mga manlalaro na maglaro ng coin tossing game kung saan ang mga manlalaro sa ika-4 na palapag ay nagsisilbing coin tosser. Ang 8th floor player ay sa wakas ay mazap dahil siya ay nagkamali ng hula. Sa kabilang banda, si Jinso ay naiinip na makita siyang nakuryente dahil itinuturing niyang angkop ang parusang ito para sa isang walang pusong tulad niya. Nang makuryente na sana ng 7th floor player ang 8th floor player, biglang pumagita ang 6th floor player at nagawa nitong maparalisa ang 7th floor player sa kanyang pag-atake. Pagkatapos ay nakuryente niya ang 7th floor player dahil naniniwala siya na ang kanyang aksyon ay magpapasaya sa mga manunood. Nagising ang 7th floor player sa kwarto ng 8th floor player. Dahil sa kanya, nadiskubre sa wakas ang plano ng 8th floor player, at ayon sa kanya, hindi na naging masaya ang laro. Pagkatapos ay sinira ng 6th floor player ang lahat ng intercom sa iba pang kwarto, kaya wala silang mabili, lalo na ang mga sandata para lumaban at ang mga nasa ilalim na manlalaro, na sina Jinso, ang 1st, 2nd, at 5th floor player, ay kailangang yumuko. Sa mga nangungunang manlalaro, na siyang 4th, 6th, at 8th floor player. Pagkatapos nito, ang 7th floor player, na nasa parehong grupo ng nangungunang manlalaro, ay nag-anunsyo ng isang bagong laro na nilalaro lamang ng 4 na manlalaro sa ibaba. Sa bawat paglalaro nila, kailangan nilang dagdagan ng oras ng 24 na oras, kung saan kapag nabigo sila, kailangan nilang ipagpatuloy ang paglalaro ng hindi binibigyan ng pagkain. At kapag tumanggi sila, babarilin sila ng 6th floor player gamit ang stun gun na mayroon siya. Hindi lang iyon, hindi nagdalawang isip ang 6th floor player na pahirapan sila hanggang sa humingi sila ng awa. Sa ayaw nila at sa gusto ay kailangang sundin ng 1st floor player, ng 2nd floor player, ni Jinso, at ng 5th floor player ang sinabi ng 6th floor player. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng 7th floor player kung anong laro ang kanilang lalaruin. Ang bawat laro ay mayroon lamang isang nagwagi, at ang mananalo ay magpaparusa sa 3 matatalo na manlalaro sa pamamagitan ng paghampas sa kanilang mga ulo.
Ilang araw na silang naglalaro. Minsan, kahit maghapon na silang naglalaro, hindi pa rin sila nabibigyan ng bahagi ng pagkain hanggang sa naisipan ni Janso na mamatay na lang. Dahil kung mamatay siya, tapos na ang laro. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol sa kanyang mga pagsisikap sa ngayon, hindi niya nais na mamatay lamang. Kinaumagahan, mula sa mga tagubili ng manlalaro sa unang palapag, tahimik silang pumunta sa silid sa unang palapag sa pamamagitan ng channel ng paghahatid, upang hindi sila mahuli at gumawa ng plano na atakihin ang mga nangungunang manlalaro. Ngunit lihim na sinabi ng mga manlalaro sa ikapitong palapag kung ano ang kanilang pinag-uusapan na maririnig sa pamamagitan ng channel ng paghahatid. Tila, kahit ang ikapitong palapag na manlalaro ay nasa tuktok na grupo, lihim niyang tinulungan ng mga manlalarong nasa ibaba upang magsagawa ng isang rebolusyon. Hindi pa rin makapaniwala ang mga manlalaro sa ikalawang palapag kung kakampi ba siya o hindi dahil siya ang gumawa ng malupit na larong ito. Ngunit ang tanging pag-asa nila ay ang maniwala sa kanya. Kinabukasan, tinupad nila ang kanilang plano. Ang unang palapag na manlalaro ay sisigaw kung ang kanyang tiyan ay sumasakit upang lahat ng nasa itaas na palapag ay bumaba. Pero may kakaibang naramdaman ng 6th floor player dahil hindi lumabas ng kwarto nila Janso at ang 2nd floor player. Ibig sabihin nasa 1st floor room sila. Pagkatapos ay hiniling niya sa 8th floor player na gamitin ang baril na mayroon sila kung may nangyari. Nang tingnan ng 6th floor player ang kondisyon ng 1st floor player, sigurado na, sinubukan siyang i-pin down ng 2nd floor player at ni Jinso, ngunit hindi sila naging malakas laban sa kanya. Kinuha niya ang baril na nasa kamay ng 8th floor player at balak siyang barilin, ngunit sinenyasan ng 7th floor player si Jinso at ang 2nd floor player na tamaan ng player sa 6th floor, dahil pala ang baril ay jam kaya hindi ito gumana. Agad na hinampas ng 2nd floor player ang 6th floor player hanggang sa himatayin ito. Nagawa ng mga nasa ilalim na manlalaro na atali ang mga nangungunang manlalaro, at ngayon ay nagbago ang mga bagay. Pinatawad din nila ang 7th floor player dahil tinulungan niya sila. Medyo malaki rin ang nabili ng kanilang mga aksyon dahil tila tinanggap ng mga manunood ang kanilang rebolusyon. Ang lahat ng mga nangungunang manlalaro ay nakakulong sa kani-kanilang mga silid na nakatali upang wala silang magawa, at ang marangyang silid ng manlalaro sa ikawalong palapag ay ginawa sa kanilang base camp, at doon ay nagplano silang bumili ng mga gamit-gamit ang pera ng manlalaro sa ikawalong palapag. Dumating ang pagkain, at sa wakas ay matitikman na nila ang pagkain nang hindi na kailangang hintayin na muling pakainin sila ng mga nangungunang manlalaro. Nakaramdam sila ng pag-inom ng alak, kaya naisip ng manlalaro sa ikalimang palapag na gumawa ng alak dahil dati siyang kumuha ng klase sa paggawa ng alkohol. Pagkatapos ay nag-eksperimento siya at nagtagumpay sa paggawa nito, kahit na medyo maasim ang lasa. Ginugol nila ang kanilang oras sa pag-uusap hanggang sa gabi. Kaiba sa matataas na klase, na makasarili, gusto ng 2nd floor player na matapos ang laro kahit hindi pa naabot ng 1st floor player ang target na pera. Gusto niyang ihinto ang paggawa nito at umalis sa lugar. Nangako si Shiga na ibibigay ang ilan sa kanyang pera sa manlalaro sa unang palapag dahil sapat na ang kanilang paghihirap. Sa wakas, napagkasundoan nilang gugulin ang natitirang 9 na oras bago nila tapusin ang laro. Noong gabing iyon, napagdesisyonan nilang matulog sa kani-kanilang kwarto, ngunit biglang, hindi nabawasan ang oras, bagkos, tumaas pa ng higit sa 30 oras. Nahulaan nila na ang isa sa kanila ay gumagawa ng isang palabas, at pagkatapos ay sinuri nila isa-isa ang kanilang mga bilanggo, ngunit walang nakita. Naging kahina-hinala sila sa isa't isa. May hindi gustong matapos ang larong ito. Kinabukasan, nadagdagan muli ang oras ng laro, at sa pagkakataong ito ay nalaman nilang may nangyari sa 4th floor player. May nagbunat ng ngipin ng kusa, pero hindi nila alam kung sino. Nang maglaon ay natuklasan din na may bumunot ng kuko sa ika-6 na palapag. Masama ang loob ng 2nd floor player dahil walang gustong umamin. Inakusahan pa niya ang 7th floor player dahil siya ang may pinakamataas na pagkakataon na ipagkanulo sila. Ngunit hindi nito inaalis ang posibilidad na si Shik din mismo ang may kagagawan. Kaya't nagpasya siyang ikulong ang lahat maliban sa kanyang sarili at sa manlalaro sa 5th floor. At mula noon, wala nang nangyari habang ang 5th floor player ay nagsimulang uminom ng mag-isa ng madalas na minsan ay nagiging delusional. Kinabukasan, nakita ng 5th floor player ang 8th floor player at ang 4th floor player na lumabas sa kanilang kwarto at naisip na hinayaan na sila ng 2nd floor player, kahit naguni-guni niya lang iyon. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ng manlalaro sa ika-6 na palapag para pakawalan siya. Doon siya naawa dahil nagkunwari ang 6th floor player na natatakot sa 2nd floor player. Pinakalma niya ang 6th floor player. Kinuha ng 6th floor player ang pagkakataon ng mapagtanto niyang kakaiba ang kinikilos ng 5th floor player. Sigurado siyang nakararanas ng hallucinations ang babaeng ito.
Nagising ang manlalaro sa ikalimang palapag na masaya dahil bumalik na sa normal ang lahat at malapit na rin silang makauwi. Bago umuwi, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay na mabuhay sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagkain at pag-iinuman ng magkasama. Ngunit sa katunayan, ang katotohanan ay hindi tulad ng naisip niya dahil lahat sila ay pinahihirapan ng mga nangungunang manlalaro na naghiganti sa rebolusyon. Pagkatapos ay bumili ang manlalaro ng ika-6 na palapag ng baril at ilang bala at pagkatapos ay binyantaan silang sasabihin sa kanya kung sino ang bumunot ng kanyang mga kuko sa paa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam nito hanggang sa binaril niya sa binti ang manlalaro sa ika-7 palapag. Bumulwak ang dugo sa kanyang binti, ngunit kahit nabaril na siya, hindi pa rin niya alam kung sino ang salarin na humila sa kuko ng paa ng manlalaro sa ika-6 na palapag. Nais ng manlalaro sa ika-6 na palapag na barilin ng manlalaro sa unang palapag, ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Jinso ang tanging paraan para malaman nilang lahat kung sino ang may kasalanan, iyon ay, sa pamamagitan ng pagbili ng isang video ng insidente. Natuwa ang ika-8 palapag na manlalaro. Siya at ang manlalaro ng ika-6 na palapag pagkatapos ay binili ang video at pinanood ito sa kanyang silid, at napag-alaman na ang salarin ay ang unang palapag na manlalaro, na sa simula ay may sama ng loob sa manlalaro sa ika-6 na palapag dahil sa pambubugbog sa kanya. Ayaw niyang umalis sa lugar bago makuha ang kanyang target na premyo, ngunit noong gustong patayin ng 6th floor player ang 1st floor player, bigla siyang pinigilan ng 8th floor player sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya gamit ang stun gun. Napilitan ng lahat na sumunod sa 8th floor player. Sa pagkakataong ito, hindi kapangyarihan o lakas ang nanalo, kundi pera. Maraming pera ang manlalaro sa 8th floor, ngunit hindi siya nasiyahan sa palabas, kaya't nilock niya kasama ng manlalaro sa ika-4 na palapag at ng manlalaro sa ika-5 palapag ang lahat ng iba pang manlalaro sa kani-kanilang silid at pagkatapos ay pinanood ang kanilang mga paghihirap sa pamamagitan ng binili niyang video. Ang kanilang pagdurusa ay isang stimulating fetish para sa kanya. Pagkatapos ay nakakuha siya ng isang mas baliw na ideya, katulad ng pagpapahirap sa pagtulog. Hindi niya hinayaang matulog silang lahat at mananatiling bukas ang kanyang mga mata. Grabe ang torture kaya nawala ng malay si Jinso to the point na pinagpapantasyahan niya na lahat ng players ay sumasayaw sa harap niya. Gulong-gulo ang isip niya dahil matagal na siyang walang tulog, pero para sa 8th floor player, ito ang torture na kailangan nilang tanggapin. Ang kanilang mga pagdurusa ay lumikha ng isang nagbabagang kaguluhan sa kanya. Naipinta niya ito para ihatid ang kanyang emosyon, habang ang manlalaro sa ika-4 na palapag ay maaari lamang magpanggap na gusto ang lahat ng mga aksyon na ginawa ng ika-8 palapag na manlalaro kung saan ang totoo ay naiinis siyang makita siya. Ipinahayag niya ito sa unang palapag na manlalaro nang bigyan siya ng pagkain. Sinunod niya ang lahat ng ginawa ng manlalaro sa ika-8 palapag dahil kailangan niya ng pera. Naintindihan din niya ang ginawa ng 1st floor player na nagbunat ng ngipin dahil sa galit. Ayon sa kanya, sa lugar na ito, hindi niya kailangang maging tao. Kailangan lang niyang maging isang mahusay na manlalaro at lumabas na may premyong pera. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang unang palapag para sa kanyang mga aksyon at isiniwalat din niya na maaari silang magpalit ng silid. Noon nabunyag na ang dahilan kung bakit gustong maabot ng 1st floor player ang kanyang target na 1 bilyon. Nang pumasok siya sa laro, napagtanto niyang nagkamali siya sa pagpili sa pamamagitan ng pagpili ng numero 1 sa halip na numero 8. Pagkatapos ay tinanong niya ang intercom kung maaari niyang baguhin ang kanyang silid, at ito ay naging medyo mahal, lalo na 1 bilyong won. Sa perang iyon, maaari siyang makapagpalit ng mga silid sa ika-8 palapag. Noong bago sumali sa laro, ang manlalaro sa unang palapag ay isang salamangkero sa kalye na naghahanap ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak na babae. Kailangan niyang kumita ng malaking pera para sa kanyang maliit na anak na babae. Matapos mabigang makahanap ng ganoong kalaking halaga, sinadya niyang magpakamatay para mabayaran ng kanyang death insurance ang pagpapagamot ng kanyang anak. Ngunit noong gusto niyang gawin iyon, nakakuha siya ng mensahe tungkol sa laro. Pagkatapos ay hiniling niya sa 4th floor player na magtulungan para ibagsak ang malupit na 8th floor player. Inanyayahan ng 4th floor player ang lahat ng pinahihirapan na sumama sa kanya. Habang pinapakain o nililinis niya ang mga manlalarong pinahihirapan, sasabihin niya kung ano ang ginagawa ng manlalaro sa ika-8 palapag at kailan siya dapat ambushin. Sa kasamaang palad, laging may dalang baril ang 8th floor player at nagpraktis din siya ng shooting. Minsan pa nga niyang sinabi na gusto niyang barilin ng isang tunay na tao, ngunit at makita ang sensasyong bumubuhos ang sariwang dugo mula sa tama ng baril. Samantala, ang 5th floor player ay nararanasan pa rin ang kanyang mga maling akala kaya't wala siyang magawa. Sinubukan ng manlalaro ng ika-4 na palapag na lumapit at makipag-usap sa kanya ng puso sa puso. Sinabi niya na kailangan nilang tulungan ng manlalaro sa unang palapag na magpalit ng mga silid at tumugon sa ginawa sa kanila ng ika-8 palapag.
Matapos makipag-usap sa manlalaro ng ika-4 na palapag, ang manlalaro sa ika-5 palapag ay inilipat. Handa siyang tumulong sa isang kondisyon, nais niyang putulin ang ari ng manlalaro ng ika-6 na palapag pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Nagsimula ang pananambang ng Day A ng manlalaro sa ika-4 na palapag ang manlalaro sa ika-8 palapag habang sinasamahan siya sa paglalaro ng golf. Pagkatapos ay pinakawalan ng manlalaro sa ika-5 palapag ang lahat ng mga bilanggo mula sa pagkakatali. Pagkatapos ay tinulungan niya silang ipahinga ang kanilang naninigas na katawan dahil ilang araw na silang nakaupo sa parehong posisyon at walang tulog. Sa kasamaang palad, ang alagang aso ng ika-8 palapag na manlalaro ay nakakita ng kakaiba at patuloy na tumatahol. Napagtanto nito ang ika-8 palapag na manlalaro na may mali. Sa wakas ay nalaman ng manlalaro ng ika-8 palapag na pinalaya ng manlalaro sa ika-5 palapag ang lahat ng mga bilanggo. Muntik na niyang barilin ng 5th floor player kung hindi dahil sa 4th floor player na nataman siya sa ulo hanggang sa mawalan ng malay. Kahit papaano, pagkatapos nilang palayain mula sa pagpapahirap, nagsimula itong tumulo ng luha. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay dumating na ang araw na sila ay tuluyang napalaya. Ang kailangan lang nilang gawin ay magpalit ng kwarto. Bago yun, hiniling ng manlalaro sa 5th floor ang mga kondisyon na hiniling niya. Nakabili na pala siya ng kumpletong surgical equipment at pagkatapos ay kinapan niya ang 6th floor player. Matapos may paghiganti ang kanyang paghihiganti, tinupad nila ang nais ng manlalaro sa unang palapag na magpalit ng silid. Binili niya ang mga kondisyon para sa pagpapalit ng mga silid sa halagang 1 bilyong won. Ngunit ang dumating ay hindi isang susi ng silid o anumang bagay, ngunit isang sulat na nagsasaad na ang lahat ng mga manlalaro ay maaaring lumipat ng mga silid, at ang presyo ng silid ay nakasaad sa sulat. Ang binili lang niya ay hindi isang keyroom, bagkus ay isang sulat o mga presyo para sa bawat kwarto na ang halaga ay hindi makatwiran, at ang kanyang 1 bilyong won ay nasayang. Pinaglalaroan silang lahat. Wala nang dahilan para manatili pa. Nangako ang manlalaro sa ika-2 palapag na ibabahagi ang kanyang pera sa manlalaro ng unang palapag hanggat umalis sila sa lugar na ito, ngunit hindi ito tinanggap ng manlalaro sa unang palapag dahil siya lamang ang nawalan ng malaking pera. Pinagbantaan niya silang lahat ng baril. Samantala, mula sa malayo ay natawa na lang ang manlalaro sa ika-8 palapag sa ginawang palabas sa unang palapag. Wakas. Mula sa insidenteng ito, nagkaroon ng malaking karagdagan sa oras ng laro. Ang manlalaro sa unang palapag ay bumili ng kagamitan sa circo at nagsimulang magsagawa ng palabas sa circo sa harap ng lahat. Ang lahat ng kanyang mga pandama ay nawala, tulad ng kanyang 1 bilyon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang pangunahing palabas kung saan gumawa siya ng isang slackline at gumawa ng ilang uri ng pagbabalanse. Ipinakita niya na kaya niyang maglakad sa isang mahigpit na lubad ng walang kaligtasan na talagang ikinabahala ng mga manunood, natatakot na siya ay mahulog at masaktan. Pero wala na siyang pakialam. Tumalon pa siya ng paulit-ulit para siyang nasa trampoline hanggang sa maabot niya ang tuktok na ilaw at tuluyang nahulog kasama ng apoy. Sinubukan ni Jenso na palayain ang kanyang sarili mula sa lubad upang iligtas ang manlalaro sa unang palapag na sinundan ng manlalaro ng ika-7 palapag habang sinubukan ng manlalaro sa ika-2 palapag na makipag-ugnayan sa intercom at humingi ng tulong, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nadagdagan lamang ang oras. Tila hindi sila makakalabas at tuluyang makulong sa loob ng laro. Biglang kinuha ni Jenso ang baril at pinaputukan lahat ng kamera. Sinira rin ng manlalaro sa ika-2 palapag ang mga kamera na maabot niya para hindi makita ng audience kung ano ang ginagawa nila doon. Sa mga nasirang kamera, biglang naging 0 ang oras, ibig sabihin, tapos na ang laro. Ngunit sa kasamaang palad, ang unang palapag na manlalaro ay kailangang mamatay pagkatapos ng aksidente na iniwan ng kanyang anak na babae na nangangailangan pa rin sa kanya. Nagsisi siya sa pagiging makasarili at hindi dapat naging gaaman. Bumukas ang labasan at may sulat na nagsasabing tapos na ang laro. Ang perang kinita nila ay agad na idedeposito sa kani-kanilang mga account. Pagkatapos doon, lahat sila ay pumunta sa kani-kanilang buhay. Buong araw na nakahiga si Jenso sa kama dahil napagod siya sa nangyari sa laro. Naputol ang perang kinita niya dahil nasira niya ang camera. Ang kailangan lang nilang gawin ay tipunin ang lahat ng mga manlalaro. Mayroon lamang isang paraan upang tipunin sila. Gumawa siya ng notice board sa billboard ng kalye na magdaraos siya ng libing para sa unang palapag na manlalaro. Ginawa niya ito dahil matapos matrace ang pamilya ng first floor player, hindi nila alam na namatay na ito. Ang alam lang ng kanyang pamilya ay nag-abroad ang lalaki at nag-iwan ng maraming pera. Ang manlalaro sa ika-7 palapag ang namamahala sa pagbibigay ng pera sa pamilya ng manlalaro sa unang palapag, habang ang manlalaro sa ika-6 na palapag ay nag-iwan lamang ng isang bouquet ng mga bulaklak.
Nakatanggap din sila ng balita na ang 8th floor player, na ang pangalan pala ay si Song Sara, ay isang art artist. Sinira niya ang isang art gallery at binayaran ng lahat ng pagkalugi gamit ang kanyang pera, pagkatapos ay napunta sa bilangguan. Pagkatapos ng libing, umalis ang lahat ng hindi nagtatanong tungkol sa isa't isa. Hindi man lang sila nagtanong kung saan sila nakatira o ang kanilang balita. Pinalakas lang nila ang loob ng isa't isa. Ayaw nilang malaman kung sino ang naglagay ng money game. Ayaw lang nilang maalala lahat ng nangyari doon. Napagtanto nilang lahat na kahit anong pilit nilang mamuhay ng mas magandang buhay, walang kabuluhan ang lahat dahil mas inuuna lang ng mundo ang pera sa lahat. At dito na nga nagtatapos ang palabas na The 8 Show. Maraming salamat sa panunood.